Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies for you ngayong full moon in Leo sa February 12, 2025 at 9:53 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay, Taurus, for you, itong full moon in Leo is happening in your 4th house of your family. This is your foundation. So, maaring merong mga emotional triggers for you pagdating sa family. Pwedeng magkaroon ng conflict with a family member, lalo na kung merong kinalaman to sa sa career, sa trabaho, na pwedeng hindi nagiging balance yung focus mo. Kumbaga, mas nagiging focus ka sa trabaho at napapabayaan mo yung family mo or yung iba mong mga obligations. So, it may create some challenges para sa inyo, no? Na minsan ang hirap din, no? Lalo na kung breadwinner ka. Ikaw inaasahan sa family and you're also expected na intindihin mo rin sila. 'Di ba? Ikaw na yung nagpo-provide, ikaw pa rin yung dapat may emotional support sa iba. Na minsan talaga nakaka-drain, 'di ba? So some of you maaring you become too hard on yourself then, na parang pati sa sarili mo naiinis ka na dahil hindi mo magampanan yung mga responsibilities mo. Hindi lang sa trabaho, sa family mo or even sa sarili mo, 'di ba? Na minsan gusto rin nating asikasuhin, alagaan yung ating sarili pero hindi natin nagagawa dahil marami tayong responsibilidad na kailangang unahin. Tapos minsan may isip mo, bakit laging silang dapat unahin? So maaring iba sa inyo nagkakaroon kayo ng realization na it's okay to take care of yourself. It's not selfish, it's self-love. So, yung iba sa inyo, maaring magkakaroon kayo ng realization na, uy, teka, baka kailangan kong bumukod o baka kailangan kong munang lumayo or umiwas. Kasi maaring merong some sort of drama within the family right now, or pagdating sa career mo, hindi mo na naasikaso, napapabayaan mo yung career mo. And sometimes you don't like yung hindi mo nagugustuhan yung nagiging resulta ng mga yung performance mo sa trabaho. Maaring meron kang goal na gusto mo makuha tong recognition na to, yung award na to, or your certain sahod na gusto mong makuha or income. So sometimes na may mga frustration talaga and kino-question mo yung sarili mo, ano ba yung dapat mong unahin? Ano ba? Yung sarili mo, syempre. Kaya lang para sa iba na breadwinner or kayong inaasahan, isipin nyo muna yung ibang tao. Pero ang tanong, iniisip nila rin ba kayo? 'Di ba? So, kung sa tingin mo walang ibang mag-aalaga sa'yo kundi sarili mo, edi unahin mo yung sarili mo bago ka mag-alaga ng iba. You have the Tower. Yung iba sa inyo aalis sa bahay. Bombarded ka ng mga responsibilities and you've been thinking about this lately. Kung ano yung action na gagawin mo para sa sarili mo. You want to save yourself actually. You want to experience yung freedom. You want to experience abundance or yung pag-treat sa sarili mo Alam ko yung mga ang tawag nito, yung mga breadwinner, makaka-relate dyan. Na i-treat mo na sa sarili mo, ibibigay mo pa sa iba or sa family mo.
I mean, syempre, maganda yung nakakatulong tayo sa pamilya. But the question is, nakakatulong rin ba sila sa atin? 'Di ba? Kasi kung one way lang yan, one way street, meron at meron magsusuffer talaga dyan. Kasi mapapagod yung isa. So, dapat talaga may balance. Give and take. What is the Tower? Queen of Cups. Meron ditong magkakaroon ng emotional breakdown na talagang maaring magkaroon ng drama within the family. Like, sasabihin yung mga sama ng loob niya doon sa mga tao na dapat sila na yung nag-aalaga sa sarili nila. See? Merong conflict. The Sun. Alam nyo, kahit na ganyan, may conflict, with the Sun here, ibig sabihin yan, eventually maayos. Eventually magkakaroon ng clarity. Kasi minsan, hindi tayo umaaray, kaya akala nila okay lang. 'Di ba? Hindi ka nagrereklamo na sige lang, go, push. Pero akala nila, no? Okay ka lang, pero may problema na pala. So, communication is very important. Okay? Na kung kailangan na magkaroon ng dramatic scenario sa relationship mo sa family mo or pag-uusap or even sa trabaho mo, kailangan talaga mangyari yon para at least na ilalabas yung mga hinaing, yung mga sama ng loob, yung mga frustrations. Kasi minsan, hindi lang yan pinakikiramdaman. Kailangan rin talaga yan sabihin para mas maintindihan. Be bold and make the first move. Maglalakas loob ka na ikaw na magte-take ng initiative. Ikaw na yung magre-reach out, ikaw na magbi-bring up ng issue. The end of a tough cycle approaches. Whatever this is that you're going through sa family, sa career mo, sa mga nakakasama mo sa trabaho, matatapos na. Yung mahirap na sitwasyon. Meditate and contemplate. So, some of you will also focus on your mental health, yung kapayapaan ng isip mo. Meditation, contemplation, reassessing yourself, self-reflection, malaking tulong yan para sa inyo to clear your mind at para makapag-isip kayo ng mga solusyon sa situation ninyo sa family, sa home life, or even sa inyong trabaho or career or business. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.